ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Oktubre 2, taong 2023. Mga kabombo at Caster Nation sa ating Christmas countdown, 84 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya sa ating weather update ang bagyong Jenny. Itinaas na sa typhoon category. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 nakabandera naman sa ilang lugar dyan sa extreme Northern Luzon. Abangan din mamaya ang update sa paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo po yan. At samantala ang LPG naman nagpatupad din ng taas presyo. Ang grupo ng mga mangingisda dyan sa bahagi ng Zambales ibinunyag na naging mas agresibo ang China Coast Guard sa mga nakalipas na buwan. Senador naman pinag-aaralan pa kung tuloy ang pagdaraos ng ikalawang pagdinig sa Socorro. Samantala siyam naman na dating miyembro ng tumakas mula sa sinasabing kulto nasa kustodiya na ng Interagency Council Against Trafficking. Mga aktibidad ng investment para huyan sa Maharlika Investment Fund. Inaasahang magsisimula na yan sa unang quarter ng 2024. Mamaya sa ating ulat sa lalawigan, mataas na porsyento ng mga hindi pa naaaning mais at palay sa lambak ng Cagayan maaaring mapinsala sa pananalasan ng bagyong Jenny. Abangan din sa ating Asian Games update si Carlos Yulo, pangalawang atletang Pinoy na sasabak sa 2024 Paris Olympics. Samantala itong si Yumir Marcial naman pasok na sa semifinals round ng kanyang boxing career. Sa international news naman, si US President Joe Biden tiniyak pa rin ang tulong para sa Ukraine kahit na inalis na ng US Congress ang military funding. Samantalang China naman bumuelta sa Amerika. Sinabing ang report mismo nito ang disinformation. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Asahan muli mga kabombo Caster Nation ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Batay ho sa pinakahuling abiso ng mga industry players, maaari hong umabot ng hanggang sa 2 pesos and 50 centavos ang pinakamataas na tapyas o pagbaba sa presyo ng produktong gasolina. Habang ang diesel naman ay inasahang tataas ng 10 sentimo hanggang 50 sentimos. Para ho sa kerosene mga kabombo, tinatayang bababa ito ng 40 centavos hanggang 60 centavos. Batay sa datos ng Department of Energy sa kabuuan po ng taong 2023, umaabot na ng 17 pesos and 30 centavos ang pagtaas sa presyo ng gasolina. Habang 13 pesos and 40 centavos naman ang pagtaas sa diesel at 9 pesos and 44 centavos para huyan sa kerosene. Malalaman naman ngayong araw ang kabuang ibabawas at itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na kadalasan po yung ipinatutupad sa kada araw ng Martes. Kaugnay pa rin po ng balita tungkol pa rin po sa paggalaw sa presyo ng mga petroleum products. Nagsimula na rin ipinatupad ng mga kumpanya ng mga liquefied petroleum gas ang pagtaas sa presyo ng kanilang produkto. Mayroong 3 pesos and 75 centavos na dagdag sa kada kilo ho ng katumbas na 40 pesos para huyan sa kada 11 kilos na tangke ho ng liquefied petroleum gas. Ito na ang pangatlong sunod na buwan na nagpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas. Noong Agosto, mayroon pong 4 pesos and 54 centavos na kada kilo na ipinatupad. Habang nitong Setyembre, nakalipas na buwan, ay mayroon pong 6 pesos and 55 centavos sa kada kilo ng liquefied petroleum gas. Mga kabombo, mga Castar Nation, pagdating sa vitamins sa mga kids, alam niyo ba na may Cherry Pear Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di yan payag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pear ay gumawa ng Cherry Pear Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pear na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pear Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, kasabay ng inasahang pananalasa ng Bagyong Jenny sa malaking bahagi po ng ating bansa, pinaalalahanan ngayon ng Department of Agriculture ang mga magsasaka ng bansa na maging handa anuman po ang posibleng mangyari dahil pa rin po sa naturang sama ng panahon. Sa ikalawang advisory na inilabas ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center na inilabas po yan kahapon, kaugnay sa pananalasa ng Bagyong Jenny, pinaalalahanan ng ahensya ang mga magsasaka ng ating bansa na anihin na ang mga pananim na maaari pong anihin. Pinaalalahanan din ng ahensya ang mga magsasaka na ilagay ang mga kagamitan, mga makinarya at maging yung kanilang mga alagang hayop sa mga matataas o mga ligtas na lugar at ilayo sa mga mabababang lugar o mga prone sa landslide. Para ho sa mga mangingisda, sinabi ng Department of Agriculture na kailangang ilagay ang mga bangkang ginagamit at maging yung mga iba pang kagamitang pangisda sa mga ligtas na lugar. Inabisuhan din ng ahensya ang mga mayroong palaisdaan na malimit bahain na anihin na ng maaga ang kanilang mga inaalagaang isda. Pagtitiyak ng kagawaran na nakamonitor ito sa kalagayan ng mga magsasaka lalo na sa mga rehiyon na maaari pong tamaan ng bagyo. Kasama na hudyaan ng mga rehiyon na maaari pong makapagtala ng mga pagbaha dahil sa mga pag-ulan na dulot ng pinalakas na habagat. Kinabibilangan po ito ng mga western portion ng Central at maging ang Southern Luzon, ang Visayas region at ilang bahagi po ng Mindanao region. Kasama na ang mga lugar sa Northern Luzon na pangunahing tinutumbok ng naturang bagyo. Bombo Weather Update. Kaugnay pa rin po dito sa paggalaw ho ng Bagyong Jenny, mga kabombo. Dako ho tayo sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Nariyan si Bombo Victor Liantino. Etong Bagyong Jenny itinaas na raw sa typhoon category habang ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 nakabandera po sa ilang lugar dyan sa extreme Northern Luzon. Alamin po natin yung mga lugar na apektado ng naturahong bagyo sa pag-uulat ni Bombo Victor mula dyan sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Bombo Victor. Magandang umaga, narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. At lalo pang lumakas ang bagyong si Jenny dahilan upang umabot na ito sa typhoon category habang patuloy na kumikilos dito ho sa katubigang sakop ng ating bansa. Dahil dito ay nakabandera na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan ho sa Batanes, Babuyan Island at eastern portion ng mainland Cagayan. Mananatili si Jenny sa kanyang tinatahak na direksyon pahilagang kanluran hanggang ngayong araw at pagkatapos ay inaasahang magbabago ang direksyon pakanluran hilagang kanluran. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito dito ho sa may parte ng Batanes bagamat maliit lamang ang tsansa na mangyari ito. Sa latest tracking ng bagyo, maglalandfall sa southern portion ng Taiwan. Pagsapit yan ng Huwebes ng hapon, si Bagyong Jenny at tuluying lalabas sa Philippine Area of Responsibility Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, southwest monsoon o hanging habagat na lalo pang pinalalakas ng Bagyong si Jenny ang nakakaapekto sa western portions ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao hanggang yan sa mga susunod o sa susunod na 3 araw. Batay sa datos ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro o mata ng bagyong si Jenny sa layong 655 km east ng Apari, Cagayan o 665 km east ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot na sa 120 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugsong umaabot sa 150 km per hour. Kumikilos ang naturang sama ng panahon, pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Ngayong araw ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dyan ho sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol Region dahil dito sa extension ng bagyong si Jenny at parehong panahon rin ang mararanasan sa Visayas, Zamboanga Peninsula at Mimaropa dahil naman sa umiiral na southwest monsoon o hanging habagat na lalo pang pinalalakas ng naturang bagyo. At dito naman Bombo Genesis sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawuri na may pulo-pulo mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot pa rin yan ang extension ni Jenny at ng localized thunderstorm. Posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Kaya pinapayuhan natin ang lahat na mag-ingat at maging handa. Yan muna ang aking... Yes, Bombo Genesis. Nabanggit mo kanina na may posibilidad, although maliit lamang yung tsansa, may posibilidad na maglandfall dyan sa bahagi ng Batanes. Mayroon na bang araw na tinatayang possibly maglalandfall sa Batanes ito?
kung sakali man? Yes, Bombo Genesis, nabanggit ko nga ito na may posibilidad, hindi rin natin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa may Batanes o portion ng Batanes. At nabanggit ko nga kanina na hanggang ngayong araw ay ang kilos ng naturang bagyo ay pahilagang kanluran. At after nito ay magbabago ang kilos nito pahilaga o itong kanluran, pahilagang kanluran diyan sa may karagatang sakop ng ating bansa. At sa oras nga na magbago ito at tinataya natin na tatama itong sa bahagi lamang ng Batanes at hindi yung buong parte ng Batanes, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Manatiling nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod pang updates ukol pa rin sa bagyong si Jenny. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Orasyon natin, 12 minuto na makalipas, ang alas 7 ng umaga. Ibinunyag ng Big Kiss ng Mangingisda Federation sa Masinloc dyan sa bahagi po ng Zambales na naging mas agresibo ngayon nitong mga nakaraang mga buwan ang China Coast Guard laban daw sa mga mangingisdang Pilipino na nagsisikap na maghanap buhay sa Scarborough Shoal o kilala din bilang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa bahagi po ng West Philippine Sea. Ayon kay Henrelito Empok, siya pong tagapagsalita ng grupo, na patuloy na hinaharang, itinataboy at hinahabol ng mga rubber boats ng China Coast Guard kapag nagpumilit na pumasok ang mga maliliit na bangka ng mga isdang Pilipino sa loob huyan ng lagoon kung saan maraming isda. Dahil dito, umapela itong si Empok sa gobyerno na dagdagan ang presensya ho ng mga security forces sa unang Pilipinas sa Scarborough Shoal upang bantayan sila laban sa mga sasakyang pandagat ng China habang sila ho'y nangingisda. Anya, matutuwa ang mga mangingisda kung malalaman nilang may mga tauhan mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na susuporta sa kanila sakali pong mayroong anumang mangyari. Nauna nang hinimok ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na patuloy na mag-operate sa Scarborough Shoal at iba pang lugar sa pinagtatalunang karagatan kung saan kabilang po dito ang West Philippine Sea at nangakong palalakasin pa ang pagpapatrolya sa lugar sa kabila ng presensya ng mga barko ng China. Samantala, nahaharap naman sa panibagong mga reklamong graft at malversation si dating Pangulo at kasalukuyang House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo kaugnayan sa 38.807 billion pesos na iligal na ibinayad mula sa Malampaya Fund. Sa isang pahayag, sinabi ni na National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated President Pete Ilagan at boses ng Consumer Alliance Incorporated President Roger Reyes na ang kanilang reklamo ay batay sa kamakailang nakuhang Commission on Audit Report na natapos noong 2017. Lumalabas kasi sa ulat ng COA na nakatanggap ang pamahalaan mula sa mga operasyon ng petrolyo ng Malampaya Oil and Gas Wells mula Enero 2002 hanggang Hunyo 2013 kung saan 38.807 billion pesos ay ikinategorya ng COA bilang hindi wastong disbursement dahil sa hindi pagsunod umano sa umiiral na batas, tuntunin at regulasyon. Sa kanilang reklamong inihain sa Office of the Ombudsman noong Setyembre 28 lamang ng kasalukuyang taon, sinabi ni Ilagan at Reyes na ang mahigit 38 billion pesos ay napunta sa mga programang pang-agrikultura, patubig, mga proyekto sa calamity rehabilitation, mga proyektong relokasyon at pabahay at iba pang mga proyekto. Ang mga nabanggit anyang proyektong ito ay hindi saklaw ng Presidential Decree No. 910 na nagsasaad na ang Malampaya Fund ay dapat gamitin para sa mga proyektong may kaugnayan sa exploration, exploitation at pagpapaunlad ng mga katutubong mapagkukunan ng enerhiya na mahalaga sa paglago ng ating ekonomiya. Inamin naman ni Ilagan na ibinasura ng dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales ang reklamo laban kay dating Pangulong Arroyo na nag-utos ng pagsasampa ng plunder at iba pang kasong kriminal laban sa negosyanteng si Janet Lim Napoles, dating Budget Secretary Rolando Andaya Jr. at 23 iba pang mga opisyal dahil sa umano'y scam. Na-dismiss naman si Arroyo sa kaso sa kadahilanang ang kanyang naging tungkulin lamang ay magbigay ng otorisasyon sa disbursement ng pondo at wala siyang kinalaman sa maling paggamit nito.
Gayunpaman, ikinatwiran ni Ilagan na sa naturang scam, tanging 900 million pesos lamang ang pondong hindi wastong naibigay at hindi ang buong 38.807 billion pesos na ginamit ni Arroyo sa maling paraan umano sa loob ng 9 na taon ng kanyang pamumuno. Bunsod nito, hinamon naman ni Ilagan si incumbent Ombudsman Samuel Martires na magsampa ng kasong graft at malversation laban kay Arroyo. 16 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kabombo. At sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin ang ating pong panayam kay Sectoral Representative for Youth and Student Sector ng National Anti-Poverty Commission, si Ma'am Ninian Sumadia. Kaugnay po ito, mga kabombo, doon ho sa kampanya ng National Anti-Poverty Commission na hinihimok po mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election na mag-focus sa mga anti-poverty measures sa kanila hong pangangampanya at sa pagsisimula nga ho, mga kabombo, na itong halalan. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Ma'am Ninian Sumadia, at si Bombo Genesis po ito, kasama ko natin si Bombo Ever. Hello, magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig at mga nanonood po sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kinakampanya ho ng National Anti-Poverty Commission, ma'am, ang pagbuo ng mga sangguniang kabataan candidates ng mga pulisiya para ho sa poverty reduction. And so far, sa pag-iikot ho ninyo, kamusta ho yung pagtugon ho dito sa ngayon ng ating mga kabataan dito ho sa panukalang ito ng National Anti-Poverty Commission? Yan. Hanggang ngayon po ay patuloy po yung aming pong pag-encourage sa mga tumatakbo ho ng mga SK, ng mga candidates at ganoon din po ng mga tumatakbo po sa ating mga barangay na mag-focus sa ating mga anti-poverty programs. Sa ngayon po, yung ating pong mga kababayan ay talagang tumitindi yung kahirapan na nararanasan, kung kaya't napakahalaga na pagtuunan po natin ng pansin kung paano po ba maibsan itong mga nararanasan ng ating mga kababayan. Sa ngayon ho, ang ating pong SK ay meron pong inaalat na 10% ng kanilang pong ira ng barangay na para po sa mga youth programs. Kaya ito po ina-encourage namin yung mga kapwa namin kabataan na yung 10% na inyo pong nakaalat para sa mga youth projects, youth programs ay ilagay po natin sa mga mas makabuluhan po ng mga programa. Sa mga kabataan, nariyan po yung mga iba't ibang issues katulad po sa edukasyon. Napakarami po ng ating mga out-of-school youth. Yung mga kabataan po ay tumataas yung bilang ng teenage pregnancy. Kailangan natin po mabigyan ng mga oportunidad para sa livelihood at mga job opportunities ang ating pong mga kapwa kabataan. At syempre, nariyan din po yung mga issues na nararanasan pagdating po sa disaster risk, lalo na ho ay dinadaan po tayo ng mga bagyo at mga iba pa pong mga sakuna. Kaya't mahalaga na yung hindi lamang pagtuunan yung sports and development. Mahalaga ang sports and development. Pero may mga iba pa pong mga pangangailangan ang mga kapwa nating kabataan na dapat po nating masuportahan. Kung lalo na kung tayo po ay nakaupo sa pwesto bilang mga SK o mga barangay officials. Nabanggit nga ho ninyo, ma'am, sports and development. And usually kasi mga kabataan natin, mga sangguniang kabataan members, or even yung mga chairman, sports-oriented kasi nga knowing siguro yung isipan din ng mga kabataan, gusto nila sports. Ngayon, paano natin ine-expect yung magiging transition ng sangguniang kabataan mula sa pagiging sports-oriented patungo doon sa pagtuon sa inyong ahong kampanya na poverty reduction measures? Mahalaga po yung sports and development at nariyan nga yung mga SKs po natin na lagi pong may mga liga sa mga barangay. Yung ilan naman po ay may pageant po na sinasagawa. Yan ay nagbibigay din po ng oportunidad for participation at kasiyahan, entertainment po sa ating mga barangay. Pero kailangan din po natin na bigyan ng pagtuunan ng pansin yung mga iba pa pong mga priority issues. Sa mga SK po natin, kailangan po nilang mag-undergo po ng mandatory na training. Ito po ay bago po sila umupo sa kanila pong mga pwesto. At dito po sa mga training po na ito ay nilalahad din po ano po ba yung mga iba't ibang issues ng mga pangkabataan na hindi lamang po nalilimit doon sa sports and development. Kaya mas lalo pong titingkad yung kanila pong awareness pagdating po sa mga iba't ibang issues and concerns. At syempre, napakahalaga na i-encourage po natin yung mga tumatakbong SK na mag-conduct din po kayo ng mga consultation sa inyo pong kabarangay. At
itanong po natin ano po ba ang mga mahahalagang issue sa mga kabataan at ano po yung mga kanilang nararanasan. Dahil yung ating pong pagiging SK ay hindi lamang po nalilimit doon sa pag-lead natin sa sports and development ng mga programa, kundi ay maging boses po tayo ng mga kabataan at tayo po ay manguna para po sa ikauunlad at ikabubuti ng ating mga kabataan sa ating barangay. Okay. Ma'am, ang ating katandem si Bombo Ever, meron din mga karagdagang katanungan, Bombo Ever? Yes, kunin na rin po namin ang inyo pong reaksyon dito sa dumarami pong bilang ng mga na-issuehan ng show cause order na kandidato na karamihan po dito yung mga kabataan dahil sa maaga pong pangangampanya. Ano pong reaksyon po ninyo? Nagkaroon po ba ng lapses dito po sa sektor po pagdating sa mga kumakandidato pong kabataan? Para po sa mga kumakandidatong kabataan ay ang aming pong payo ay sumunod po tayo doon po sa rules ng COMELEC, sumunod po tayo doon po sa batas. Kung ano man po yung mga, alam po natin na gustong-gusto po ninyo na mag-participate sa barangay, gusto po ninyong manalo. Aside po sa gusto pong manalo ay mahalaga din na tignan po natin na sumusunod po ba tayo sa mga rules and regulations at doon sa mga guidelines po patungkol po sa eleksyon. Gusto po natin na magkaroon ng isang maayos, isang malinis na eleksyon ngayong 2023. Kaya po ay hinihikayat namin yung mga kapwa naming kabataan na kapag kayo din po ay tumatakbo, ay wag po tayong mamili ng boto at kailangan po natin na i-prioritize yung ating pong mga advokasya at ano po ba yung plano natin para sa mga kabataan lalo na po sa ating barangay. Napakahalaga yung vision natin ng paano yung klaseng pagbabago ang gusto po nating dalhin sa ating mga kapwa kabataan sa ating mga barangay. Kaya ito po yung gusto po natin na i-highlight. At syempre, para po ma-implement po natin fully ang SK Reform Law. Ito po yung batas kung saan po ay nariyan yung mga iba't ibang reforma katulad po ng pagtaas po ng edad ng mga SK. Ang mga pwede pong tumakbo ay 18 to 24 years old. Lalo na dahil tinataas po natin yung awareness sa mga kabataan na nasa legal age na po sila. Kaya po yung accountability mechanisms, kung kayo po ay nagiging corrupt, pwede po kayong kasuhan. Kung kayo po ay hindi maayos sa gumagamit po ng funds, ay kailangan pong ay mapanagot po kayo. At syempre, nariyan din po yung ating reform provision on anti-political dynasty. So, first degree and second degree ng consanguinity and affinity. So yung mga immediate kamag-anak po ng mga SK po na nasa politika, kung may kamag-anak po kayo, kung ang nanay tatay po ninyo ay nasa politika, ang inyo pong kapatid, hindi po kayo po pwede pong tumakbo bilang SK. So yun po ay ilan sa mga reform provisions na ating pong gustong i-implement at patuloy po natin minomonitor. Ganun pa man na mas mag-focus po tayo doon sa mga programa na nararapat para sa ating mga kabataan. As per sa report po ng COMELEC, may mga barangay din po na walang nagka-interes na kabataang maghain po ng kanilang kandidatura. Ano pong take nyo po dito bilang sectoral representative po for youth and students na rin po, ma'am? So ilan po ito sa mga hindi maganda po na na balita, pero gusto po natin na itaas pa yung awareness sa mga kabataan na tumaas yung participation. Gusto po natin na encourage as much as possible po na we want to reach out sa mga kabataan sa iba't ibang mga lugar. Sa tulong po sana ng mga iba't ibang ahensya po ng ating gobyerno ay yung ating pong impormasyon ay makarating po sa kanila na pagdating po ng eleksyon ay meron po tayong SK, meron po tayong platform kung saan ay may pagkakataon ang mga kabataan na sumama at sumali po sa direct na paggogobyerno. At ito na po yung pagkakataon. Kaya malungkot na malaman na doon sa mga ibang areas ay wala pong tumatakbo na SK. Pero sa tulong po, sana ay sa mga iba't ibang mga ahensya po ng ating gobyerno ay magtulungan po tayo, whole of government and nation approach para po masigurado na sa mga lahat po ng barangay ay meron po tayong boses ng kabataan at meron po tayong kabataan po sa ating gobyerno at the local level. Okay. Ma'am Ninian, maraming salamat. From time to time, muli ko kaming uugnay ho sa inyo. Lalo papalapit na itong Sangguniang Kabataan Election, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Ingat po sa lahat.
Mga kabumbog Star Nation, ang Sectoral Representative for Youth and Student Sector, si Ms. Ninian Sumadia, mula po sa National Anti-Poverty Commission. Sa iba pang mga balita, hindi rin pinalagpas ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro ang 2.69 billion pesos na confidential fund daw na alokasyon para kay Vice President Sara Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City mula 2016 hanggang 2022. Kaugnay nito, hiniling na mababatas sa Commission on Audit ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa naturang confidential funds at idinmanda ang pagbabalik ng pera kapag hindi makatarungan ang confidential expenses. Base kasi sa datos mula ho sa taunang audit report ng Commission on Audit sa dalawang termino ni Vice President Sara bilang alkalde ho noon ng Davao City, lumalabas na ang confidential fund nitong si Duterte ay lumubo mula sa 114 million pesos noong 2016 hanggang sa 460 million pesos nang siya ay bumaba sa pwesto noong 2022 para tumakbo yan sa pangalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Ayon kay Representative Castro, nangangahulugan ito na mula sa 2.69 billion pesos na confidential expenses na sa average na 1.23 million pesos ang ginagastos sa bawat araw sa loob yan ng 6 na taon. Mas malakian niya ito kumpara sa pinakamayamang lungsod sa bansa gaya huyan ng Makati City at ng Quezon City, kung saan ang Makati City naglaan lamang po ng 240 million pesos kada taon noong 2021 at 2022, habang ang Quezon City ay gumastos ng 100 million pesos noong 2021 at 75 million pesos noong 2022. Sa ngayon, wala pang inilalabas na tugon dito si Vice President Sara, kaugnay pa rin sa naturang issue. Naglagay naman ng 4 na oil spill boom segment at 6 na bales ng sorbent pads sa Puerto Princesa City Port sa May Palawan ang Philippine Coast Guard nito lamang Biyernes upang mapigilan ang oil spill. Nalaman kasi ng Philippine Coast Guard Response Team ang spill bandang 1:30 ng hapon yan at nakakolekta ng humigit kumulang 2 drum ng natapong langis mula sa 500 square meters spill affected na tubig. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, ang mga marine science technician ng Coast Guard ay nakakuha din ng mga sample ng langis mula sa 2 sasakyang dagat na nakadaong sa may Puerto Princesa City Port para sa pagsusuri ng fingerprinting at paghahambing ng mga posibleng natapong pinagmumulan ng langis. Nakipag-ugnayan na rin ang Philippine Coast Guard sa isa pang Roro passenger vessel na umalis ng Pantalan ilang oras bago ang insidente para kumuha ng oil sample mula sa pagparasuriin ito. Oras natin mga kabobo, 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nasampahan na ng Bureau of Customs ang 3 rice importers na may kinalaman sa bodega ng bigas na kanilang sinalakay. Bukod sa 4 na smuggling complaints, mayroong 3 kaso ng economic sabotage habang ang isa ay ang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sa ilalim po yan ng agricultural product smuggling. Magugunitang noong Agosto, sinalakay ho ng Bureau of Customs ang nasabing bodega doon ho sa bahagi ng Bulacan at nakita dito ang ilang sako o maraming sako ng mga imported na bigas. Inaayos na rin ng ahensya ang pagsasampa ng kaso sa mga smugglers doon po sa bahagi ng Zamboanga City na sinalakay nila nitong nakaraang mga linggo. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat ang direktiba naman ni Department of National Defense Secretary Teodoro na pagrebisa sa Reserve Force paradigm ng kasundaluhan. Welcome naman kay Armed Forces of the Philippines Chief Bronner. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Marlene Padiernos. Suportado ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang direktiba ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na irebisa ang Reserve Force paradigm ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang inihayag ni General Bronner kasunod ng nasabing utos sa Secretary Teodoro na layuning mapalakas pa ang Reserve Force at Civil Defense Units ng kasundaluhan para sa seguridad ng komunidad. Ayon kasi kay Department of National Defense Secretary Teodoro, kinakailangang maiayon at mapalakas ang Reserve Force ng militar alinsunod sa kasalukuyang pangailangan ng ating bansa. Baka kasi anya hindi na kayanin pa ng kasalukuyang disenyo ng Reserve Force ng kasundaluhan ang mga internal at external threats na kinakaharap ngayon ng Pilipinas, kung kaya't maaaring kailanganin ng mamayan na makiisa sa pagpoprotekta sa ating bansa.
Bagay na welcome naman para kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kasabay ng pag-amin na hindi na pangkaraniwan ang mga suliraning kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Sa ilalim nito ay ipinuntuloy ni Bronner na hindi lamang sa regular at reserve forces sa sentro ang pagpapatupad ng naturang kautusan dahil maging ang mga mamayan aniya ay na masasakupan ay na ikabilang dito kung saan inaasahang magkakaisa ang lahat sa pagtatanggol sa interes ng Pilipinas. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi na pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Well, we welcome that, no? Dahil nga nakita natin na yung mga problema na hinaharap natin ngayon sa ating bansa ay talagang kakaiba, no, dun sa mga problema na hinarap natin noon. So this time we are facing more challenges that are global in nature. So ang ginagawa po natin ngayon is that hindi lamang po yung reserve force ang binibigyan natin ng atensyon in terms of reorganization, but also the regular force. Gusto kasi natin na ma-develop po natin yung total force natin. Ibig sabihin, hindi hiwalay yung regular force sa reserve force, but we are one Armed Forces of the Philippines. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita mga kabombo, pinag-aralan ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung tuloy ang pagdaraos ng ikalawang pagdinig ng Public Order and Women Committee sa Socorro, Surigao del Norte. Kaugnay pa rin po ito sa issue ng pagkakaroon ng Cebu Laboratory na kasama na po ditong pang-aabuso sa mga kabataan at mga paglabag sa karapatang pantao ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay Senator de la Rosa, target sana nilang magawa ang ikalawang investigasyon ngayong linggo pero tinitignan pa nila ang mga schedule ng mga budget hearings ng mataas na kapulungan dahil kahit naka-session break ang Kongreso ay tuloy-tuloy pa rin sila sa pagdinig ng pondo ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Inihayag pa ng Senador, bago makapagdesisyon ay kakausapin muna niya ang mga miyembro ng komite kung papayag ba na sila ang pupunta o magpunta doon sa Sitio Kapihan na umano'y pinamumunuan nitong si Jerence Kilario o mas kilala bilang Senior Aguila. Kung maalala, una nang binanggit ni Senator de la Rosa na idadaos ang susunod na pagdinig sa umano'y kulto sa mismong lugar ni na Senator o Senior Aguila sa Surigao del Norte. Kaya anya sa Surigao, isasagawa ang naturang pagdinig ay dahil gagastos pa ng pamasahe yaong mga lumantad na testigo. Gayunpaman, hindi naman nangangamba ang senador sa kanilang seguridad sakali hong matuloy sa Socorro ang kanilang pagdinig dahil nariyan naman daw ang mga miyembro ng Philippine Army at ng Philippine National Police na maaring magbigay ng seguridad sa kanila pagdating doon sa lugar. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo, iniulat naman nitong si Senator Risa Ontiveros na nasa kustodiya na ng Interagency Council Against Human Trafficking ang siyam na minor na dati hong miyembro ng natumakas mula sa Socorro Bayanihan Services Incorporated na inilarawan ng mga senador o ng senador na kulto. Maliban pa sa minor, nasa kustodiya na rin ng task force na pinumunuan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasa 4 na nasa tamang edad na. Umaasa naman ang senador na nagbunyag ng paglabag at pag-aabuso ng naturang mga lider na sasabihin din ng dating miyembro ang katotohanan sa susunod na pagdinig ng Senado at makikipagtulungan sa testimonya ng dating mga resource person. Una rito, pinangunahan nitong o pinasinungalingan nitong si Jerence Kilario na tinatawag din ng kulto bilang Senior Aguila ang mga alegasyon ng kanilang dating mga miyembro. Samantala, inaasahan namang magsisimula na ang investment activities sa kauna-unahang Sovereign Wealth Fund na Maharlika Investment Fund ng bansa sa unang quarter ng 2024, kung saan kumpiyansa si Finance Secretary Benjamin Jokno na magiging fully operational na ang Maharlika Investment Fund sa katapusan ng kasalukuyang taon. Ito ay matapos na makapag-secure nga ang Maharlika Investment Corporation ng inisyal na kapital mula sa mga bangko ng gobyerno na 50
billion pesos at 25 billion pesos na nailipat na sa Bureau of Treasury. Nakapag-remit na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 31.859 billion pesos na isa sa mga sources ng gobyerno ng kontribusyon para yan sa inisyal na kapital ng Maharlika Investment Fund. Inaasahan naman ng Advisory Board ng Maharlika Investment Fund na maitra-transmit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinal na listahan ng nominado para sa Maharlika Investment Corporation Board of Directors sa mismo o bago ang Oktubre 12. Sa orasaan niya na makumpleto naman ang Maharlika Investment Corporation Board, ayon kay Secretary Jokno, magsasagawa ang naturang board ng kauna-unahang pagpupulong, kasabay na rin ang pagmarka ng operasyon ng Sovereign Wealth Fund. Oras natin, meron na lamang ko tayong 24 na minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Kuha rin tayo ng report. Ito raw hong presyo ng bigas, mga Kabombo Castor Nation, nagsisimula ng bumaba at maging stable. Batay ho yan sa monitoring ng Department of Agriculture. Makibalita ho tayo sa linya ni Bombo Alay sa Clarinal. Nagsisimula ng bumaba ang presyo ng palay sa iba't ibang merkado sa buong bansa sa gitna ho yan ng panahon ng anihan ng palay. Ayon sa Department of Agriculture, ang harvest season ay malaking tulong upang magkaroon na ng sapat o karagdagang supply ng bigas sa bansa. Kapag ginukulang kasi ang supply ng bigas ay otomatiko na ang pagtaas ng presyo nito sa iba't ibang pamilihan upang ma-maximize ang pagkakaroon ng stocks ng naturang produkto. Dagdag pa dito, sinabi ng Department of Agriculture na target ng pamahalaan na magkaroon ng inisyal na hanggang 5 milyong metrikong toneladang ani ng palay. Ang karamihan o bolto ng ani ay inaasahang magmumula naman sa mga lalawigan ng Isabela, Cagayan, maging sa Iloilo, Nueva Ecija, North Cotabato pati na sa Leyte, Oriental Mindoro, Camarines Sur at iba't iba pang bahagi ng ating bansa. Ayon sa nasabing departamento, para sa ikalawang semestre o mula Hulyo hanggang buwan ng Desyembre, tinataya nilang makakapag-ani sila ng mahigit sa 11 million metric tons ng palay. Umaasa rin ang kagawaran na maabot ang 20 million metric tons na supply ng bigas para sa 2023 National Palay Output. Matatandaan na una nang sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na sa pagsisimula pa lamang noong buwan ng Setyembre ay naglalaro na ang presyuhan ng palay sa iba't ibang pamilihan sa buong bansa. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. At ang Region 3 po ay nagsabi po sa amin na nagsisimula na rin po mag-deliver ng mga bigas, yung pong local na produce. In the next week or 2 weeks, mararamdaman na natin yung pagdami ng locally produced na bigas sa merkado at inaasahan natin na magno-normalize na ang presyo ng bigas. Para sa Bombo Network News, Bombo Alay sa Clarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nais paimbestigahan ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr. ang dalawang insidente ng pagkakakumpiska ng bilyong-bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa kanyang probinsya. Dahil dito, isang resolusyon ang inihain ng mambabatas para imbestigahan in aid of legislation. Ayon kay Gonzales, nakakaalarma ito dahil hindi naman kilala ang Pampanga na home ground ng drug traffickers. Ngunit nabibigyan ng masamang imahe ang lalawigan. Kamakailan nga ay naiulat ang 530 kilos ng pinaniniwalaang shabu na nasabat sa bayan ng Mexico, habang noong nakaraang buwan naman ay nasamsam ang 200 kilo ng droga sa abandonadong parking lot sa may Mabalacat City. Aalamin niya sa investigasyon kung sino ang mga individual na sangkot sa drug shipment at kung paano ito nakalusot sa bansa at saan-saan idineliver ang supply. Ipinunto din ng mambabatas na matapos ma-recover ang 3.6 billion pesos at 1.3 billion pesos na halaga ng mga droga ay makikitang bumibigat na naman ang problema sa bansa. Hinimok din ng kongresista ang law enforcement agencies maging ang mga barangay at local officials na paigtingin pa ang surveillance at monitoring sa drug traffickers at pinawawalang bisa naman ito ang business permits ng Subic Freeport locators na sangkot sa pagkakapuslit ng kontrabando at mga warehouse kung saan ito itinago.
Samantala, tumaas naman ang presyo ng itlog sa merkado dahil ho sa bababang supply at mataas na demand ngayon pong bare months o inaabagang holiday season. Ayon kay United Broiler Raisers Association and Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego, ang farm gate price ng itlog ay tumaas ng 20 centavos hanggang 30 centavos kada piraso ho ito ngayong linggo kumpara noong nakalipas na linggo. Nangangahulugan ito na ang average farm gate price ng itlog na katamtaman ang laki ay mabibili sa 6 pesos and 55 centavos mula ho sa dating 6 pesos and 35 centavos sa bawat piraso ng itlog. Ang mababang supply ng itlog ayon kay San Diego ay bunsod ng pananalasa nitong mga nagdaang bagyong Egay at Guring na nakapekto raw ng industriya ng pagmamanukan sa mga lugar sa Hilaga, gayon din o sa Norte, gayon din dahil sa epekto ho ng bird flu na tumama ho sa ating bansa. Anya, maaring magtagal hanggang sa unang semestre ng 2024 ang mababang supply ng itlog at maaring bumalik ito sa normal na second half ng 2024. Sa karagdagan pang pag-uulat, ilang mga kalsada sa Metro Manila dumadaan sa reconfiguration. Kaugnay niyan, may kabuang pang detalye si Bombo Jovino Galang. May mga ginagawa pa rin ng pag-aaral ang gobyerno para maibsan ang trapiko sa Metro Manila. Sinabi ni Interagency Council for Traffic o IAC Chief Charlie Del Rosario na kabilang ang kanilang ahensya para mapag-aralan ang tinatawag nilang road safety. After that, after gathering the data, we will sit on the table and discuss kung ano yung magandang plano, ano yung adjustment. No? So, hindi kasi pwedeng puro tabletop experiments o planning. No? Kailangan makita natin yung epekto sa lahat ng gumagamit ng ating lansangan sa area. Bigay ng tulong dun sa mga paninigurado na safe patakbo ng dry run. And tinitignan natin yung understanding. It's part of educating people. Pagdating kasi traffic management, education is part of it. And definitely po, the Department of Transportation will be talking to all stakeholders maapektuhan on how to improve traffic flow in those areas. Nagsimula na ang 30 days o 30 araw na nasabing lane reconfiguration ng kanilang pag-aaral kasama ang iba't ibang mga ahensya sa ilang kalsada ng Metro Manila. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio ang isinagawang konsyerto sa palasyo para sa mahal nating mga guro sa Kalayaan Grounds ng Malacanang. Ang nasabing okasyon ay bilang pagkilala sa mga guro ngayon pong National Teachers Month. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Nagtanghal ang ilang mga kilalang singers at mga dancers sa nasabing okasyon. Dinaluhan ng ilang opisyal ng Department of Education at ilang mga guro ang naturang okasyon. Samantala naman ang dry run sa paggamit ng zipper lane sa May Katipunan Avenue, aarangkada na yan ngayong araw. Ang Metropolitan Manila Development Authority naman pinag-aaralan kung paano matutugunan ang problema sa trapiko ngayong bare months. Kaugnay niyan, may mga nakalapang panayam dyan si Bombo Tropio Anuada Jr. Magpapatupad ng dry run ang Quezon City Government at Metropolitan Manila Development Authority ng zipper lane sa kahabaan ng southbound lane upang maibsan ang inaasahang pagbigat ng trapiko, lalong-lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Magdadagdag ng zipper lanes ang MMDA na konektado sa Katipunan Avenue, Quezon City matapos sa batagumpay na pagtatalaga nila ng zipper lanes sa nasabing kalsada nitong buwan. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Victor Nunez, maganda ang naging feedback ng mga magulang at estudyante sa mga eskwelahang apektado ng zipper lane, lalo't nakakatulong ito sa pagluwag ng daloy ng sasakyan sa lugar. Layo ng bagong zipper lane na mabawasan ang volume ng sasakyan tuwing umaga sa Katipunan southbound sa may tapat ng Miriam College na maaring gamitin ng sasakyan patungo sa nabanggit ding paaralan. Dry run ng aming zipper lane dyan sa Katipunan po. It started last September 21. Maganda naman po ang feedback. So patuloy pa rin po namin ini-implement ito kasama po ang
local government unit ng Quezon City at ang kanilang traffic and transport management team. Sa abiso ng Quezon City, partikular na ipatutupad ito sa southbound lane tuwing rush hour mula 6:30 AM hanggang 8 AM tuwing weekdays maliban kung holidays. Ang entrance zipper lane ay makikita sa U-turn slot sa harap ng UP Town Center, Mercury Drag. Dalawa naman ang exit nito. Ang una ay sa harap ng La Vista Subdivision Gate sa Mangyan Street para sa mga patungong Miriam College Gate 5 at 6. Ang pangalawa naman ay sa harap ng Miriam College Gate 3 sa Katipunan Avenue. Magtatalaga ang Quezon City at MMDA ng mga traffic enforcer at maglalagay ng traffic directional signage upang magabayan at umalalay sa mga dumadaang motorista sa Katipunan Avenue. Samantala, pinag-aaralan na rin ng ahensya kung paano matutugunan ang problema sa trapiko ngayong bear months. Lalong-lalo na sa mga lugar na dinadagsa ng tao o sa mga lugar na malalapit sa mga malalaking malls, partikular na sa EDSA, C5, Balintawak at Commonwealth. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ho tayong 14 na minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin ang ating mga provincial report. Makibalita ho tayo mula ho dyan sa Northern Luzon sa posibleng magiging epekto nitong bagyong Jenny. Ang mataas daw ho na porsyento o volume ng mga hindi pa naaning mais at palay sa lambak ng Cagayan maaari pong mapinsala kung lumakas ang epekto ho ng bagyong Jenny. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Tugigaraw. Nagpaalala ang kagawaran ng agrikultura sa rehiyon 2 sa mga magsasaka na nasa maturity stage na ang mga pananim na anihin na ang mga ito bago pa man maranasan ang banta o epekto ng bagyong Jenny sa rehiyon. Ayon kay Rosemary Aquino, direktor ng ahensya, kung 3 hanggang 5 araw na lamang ang hinihintay bago maani ang mga pananim na palay at mais, ay mas mainam na anihin na ang mga ito upang maiwasan na mapinsala sakaling may malakas na hangin o mga pagbahang idudulot ang naturang sama ng panahon. Batay sa datos ng ahensya, 27% pa lamang sa kabuang 256,898 hectares na naitanim na mga palay ang naani. May mahigit 120,000 na hektarya pa ang nasa maturity stage, mahigit 41,000 hectares naman ang nasa vegetative stage, habang mahigit 111,000 hectares naman ang nasa reproductive stage at may mahigit 1,700 hectares din ang bagong tanim pa lamang. Mula naman sa kabuang 211,665 na hektarya ng naitanim sa mga mais, nasa 32% pa lamang dito ang naaani. May mahigit 129,000 hectares ang nasa maturity stage, mahigit 75,000 hectares ang nasa reproductive at mahigit 5,700 hectares naman ang nasa vegetative. Sa high value crops naman ay nasa mahigit 75,000 hectares ang nasa reproductive at ang maaari ng anihin ay nasa mahigit 27 hectares. Binigyang diin naman ni Aquino na hanggat maaari ay isalba na ang mga pananim na maaari ng anihin dahil malawak na hektarya pa ng taniman ng palay at mais kasama ng mga high value crops ang maaaring mapinsala kung sakali na lumakas ang epekto ng bagyo. Paalala pa niya sa mga magsasaka na mainam na siguruhin din na maidala sa ligtas na lugar ang mga alagang hayop upang makaiwas sa pagkamatay, lalo na kung magtutulot ang bagyo ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Lagay po ng ating rice, corn, and high value crops kasi yan lagi ang ating binabantayan tuwing pumapasok na bagyo. Hopefully itong tropical storm Jenny hindi lalakas at saka hindi magbigay ng malakas na ulan, and of course hangin kasi nga mataas pa rin yung hectarage ng ating rice and corn na hindi pa naani. Mga 32% pa lang ang naani natin sa mais at mga 27% din sa rice pa lang ang naani. Kung pwedeng anihin na, kung a difference of something like 2 to 3 days din lang yan or 5 days, mga ganon. Kasi ito yung maturity stage, impossible na kung dadapa dahil sa hangin or sabihin na natin may submergence, malaking kawalan para sa ating magsasaka. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jello Magudayaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang legal team naman ng kulto sa Surigao del Norte handa na sa clarificatory hearing ng Department of Justice. Kaugnay niyan, may kabuang pang detalye ang Bombo Radio Butuan.
Handa na para sa clarificatory hearing ng Department of Justice ngayong Oktubre 9 ang legal team ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito'y kaugnay sa mga kasong isinampa sa mga lider ng umunoy kulto na sina J. Renz Kilario, Karen Sanico, Janet Ahok at Mamerto Galanida. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Attorney Hilary Olga Reserva ang legal counsel ng mga binansagang cult leaders na bago na ilipat ang kaso sa Department of Justice, nakafile na sila ng kanilang counter affidavit sa Provincial Prosecutor's Office ng Surigao del Norte. Dagdag pa ni Attorney Reserva na sisikapin nilang hindi magiging trial by publicity ang naturang mga kaso kung kaya't kanilang ipipresenta ang panig ng kanilang mga kliyente bilang pagsunod sa nakasaad sa konstitusyon na presumption of innocence laban sa mga akusado. It's imbued with the Constitution that we have the presumption of innocence. So, in every story there are two sides of it. So, we want to invoke the presumption of innocence and para hindi din maging trial by publicity ang mangyari nito sa mga clients namin. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nochelle Muro nag-uulat para sa #1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Sa ating police report, mga kabomboy, sa CAFGO member sa Iloilo binaril ang nakainuman na kasamahan din. May nakuha ang report po dito at detalye ang Bombo Radio Iloilo. Sugatan ng isang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit matapos binaril ng isa ring CAFGO member sa Barangay Aglobong, Haniway, Iloilo. Ang biktima ay si Raymark Hamili, 33 anyos, residente ng Barangay Atimunan, Haniway, Iloilo, habang ang suspect ay si Rico Lastimoso, 26 anyos, residente ng Barangay Aglobong sa naturang bayan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Alwin Salmon, hepe ng Haniway Municipal Police Station, sinabi nitong nakipag-inuman ng biktima sa sospek nang napikon umano ang sospek at binaril ang kasama gamit ang .45 caliber pistol. Maswerte naman umano at hindi napuruhan ang biktima at ngayon nasa Haniway District Hospital. At large ang sospek at posibleng mahaharap sa kasong frustrated homicide at violation sa election gun ban. Kasama silang nag-inuman and then ang isa yung suspect ay napikon siguro and then so nabaril niya yung kasama niya isang putok ng gamit po ang caliber .45 na baril. So yung biktima natin ngayon sa Haniway District Hospital sa kabutihan palad at hindi naman patal yung tama niya. Si Police Captain Alwin Salmon, hepe ng Haniway Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nasa 200 reklamo naman ang premature campaigning sa buong Central Visayas natanggap ng Task Force EPAL. Kaugnay niyan, may mga nakalap pang panayam dyan ang Bombo Radio Cebu. Nakatanggap ang Task Force EPAL ng 176 na reklamo sa kabisera hinggil sa maagang pangangampanya sa buong Central Visayas. Ito ay inihayag ni Attorney Leonel Marco Castillano, Regional Election Director ng COMELEC 7, na inutusan sila ng kanilang punong tanggapan na isilbi ang show cause order sa mga kandidatong inireklamo noong unang bahagi ng kampanya. Sinabi ni Castillano na 176 na reklamo ang madadagdag dahil maging ang regional office ay nakatanggap din ng mga katulad na reklamo. Paliwanag ng Election Director, hindi nila maaaring pangalanan ang kandidatong inireklamo dahil sasagutin ito bilang bahagi ng due process. Gayon din ay magagawa rin ito ng COMELEC dahil ito ay posibleng gamitin sa pangangampanya o tinatawag na negative campaigning. Dagdag pa ni Attorney Castillano na napakainit ng politika lalo na sa panahon eleksyon ang dahilan kung bakit hindi maiiwasang mauwi sa mga kasong harassment, kung saan madalas daw ay dahil may katotohanan ngunit kulang sa ebidensya. Going after them, definitely there will be candidates that will be disqualified. It may be before the election or after the election. As I've said before, you don't want
an axe hanging over your head, yung hindi ka makatulog dahil may mga kaso kang hindi pa natapos. Lalo na pag ang COMELEC ang nagkaso sa iyo. Sana wag na natin ilagay sa alanganin yung kandidatura. Dahil really, ang gusto talaga natin idaan natin sa tamang paraan. Ating napakinggan si Attorney Leonel Marco Castellano, ating Regional Election Director sa COMELEC 7. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Jana Cañete, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Tiniyak pa rin ni US President Joe Biden na hindi nagbabago ang suporta nila para sa Ukraine. Ito ay kahit na hindi na isama ang military funding sa last-minute congressional budget deal. Ang nasabing hakbang ng Kongreso nga ay para maiwasan na rin ang pinangangambahang government shutdown. Dito ay tinanggal nila ang $6 na bilyong na tulong militar ng US sa Ukraine na siyang prioridad ng White House. Sinabi pa ni US President Joe Biden na hindi niya papayagan na maantala ang tulong na ibinibigay ng US para sa Ukraine. Mula kasi nang lusubin ng Russia ang Ukraine ay umabot na sa mahigit $46 billion ang naibigay ng Amerika sa Ukraine bilang tulong militar. Noon namang nakalipas na buwan ay nagpadala ang US ng mga state-of-the-art na kagamitan sa Kiev, kabilang dito ang long-range missiles at mga Abrams tanks. Ang nasabing kasunduan na temporary budget agreement ay magpupondo naman sa US federal government sa loob ng 45 araw. Samantala sa karagdagang pang pag-uulat mula sa ibayong dagat, bumuelta naman ang China sa isang ulat ng Estados Unidos na di umano'y gumagastos ito ng bilyong-bilyong dolyar taon-taon para manipulahin ang mga impormasyon. Ayon sa inilabas na pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin bilang tugon sa US State Department's Global Engagement Center Special Report na nagsabi na ang Beijing ay nagpapakalat ng false or biased information upang mag-promote ng positive views sa kanilang bansa at Chinese Communist Party. Ani Wang, mismong ang ulat ng US Department of State ang disinformation dahil sa maling pagpapakalat nito ng impormasyon. Sa katunayan, anya ang Estados Unidos ang nag-imbento ng pag-armas sa global information space. Inihayag rin ni Wang na ang US State Department ay bahagi ng propaganda at infiltration sa ngalan ng global engagement at source din daw ito ng disinformation at command center ng perception warfare. Kung matatandaan na sa report nga ng Amerika, sinabi nito na pinipigilan ng China ang impormasyon na sumasalungat sa kanilang mga salaysay sa mga issue, kabilang na dyan ang Taiwan, mga gawain nito ukol sa karapatang pantao, West Philippine Sea, domestic economy ng China at international economic engagement nito. Bombo Sports News. Dating sports balita mga kabombo ka Star Nation, tiyak ng pagsabak sa 2024 Paris Olympics nitong si Filipino gymnast Carlos Yulo. Nagtapos kasi siya sa pinakamataas na ranking ng PET event floor exercise ng 2023 World Artistic Gymnastics Championship. Sa nasabing torneo po ay nakapagtala ito ng kabuang 14,600 points na pumangatlo sa pwesto na ang una ay sina Artem Dolgopyat ng Israel at Fred Richard ng Estados Unidos. Ito na ang pangalawang pagkakataon na makakapaglaro sa Olympics ang 23 anyos na si Yulo na ang una ay noong 2020 Tokyo Olympics. Si Yulo na rin ang pangalawang Pinoy na kwalipikadong maglaro sa Olympics na ang una ay itong si EJ Obiena na kahapon nga ay naibigay niya sa Pilipinas ang kauna-unahang gintong medalya para huyan sa Asian Games 2023. Samantala, kaugnay pa rin po sa pagtutok mga kabombo sa Asian Games 2023, pasok na sa semifinals itong si Pinoy boxer Yomir Marshall. Matapos unyang patumbahin itong si Wirapon Jongjoho ng Thailand sa nagpapatuloy na 19th o ika-19 na Asian Games sa Hangzhou, China. Nakalusot itong si Marshall sa standing 8 count ng unang round at matapos ito ay umarangkada na siya para sa 80 kilos class nitong linggo ng gabi. Pinaulanan nito ng magkakasunod na solid right hook para tuluyang mapatumba ang naturang kalaban sa loob ng 14 o 14 na segundong natitira sa ikahuling round. Aminado ito na ang unang round ay kinabahan nito dahil sa standing 8 count at mas matangkad ang nasabing kalaban.
Bombo Foreign Exchange Update. Para po sa palitan ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ngayon pong araw na ito, araw ko tayo ng Lunes, ang isang US dollar ay katumbas ng 56 pesos and 57 centavos. Nasa 7 pesos and 27 centavos naman ang katumbas po ng Hong Kong dollar. Para po sa Singaporean dollar, katumbas ito ng 41 pesos and 71 centavos. Nasa 15 pesos and 18 centavos ang katumbas ng isang Saudi Arabian rial. At ang isang euro, katumbas po ito ng 60 pesos and 18 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba, Caster Nation, sa ating Christmas countdown, 84 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio.